Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino bang mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa. Wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Hindi po ako corrupt. Hey, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Sumbong TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto na nga, no? Pag-usapan natin, no? Eto nga po nga naging press conference na eto nga si Senator Bongo, mga kababayan. Christopher Lawrence T. Go, CLTG, mga kababayan. Okay? So kayo po ba? Ano po ba ang palagay ninyo dito, mga kababayan, sa kanyang ginawang press conference? Naghuhugas kamay nga po ba? Ito nga si Senator Bongo, mga kababayan. No, ano sa palagay ninyo? Matapos po siyang sampahan, no, at ang dating Pangulong Duterte ng plunder case dahil sa di umano'y mga proyekto na nakuha ng kanyang ama, no, noong sila po ay talaga ng mga kasagsagan, no, ng kanilang pamamayagpag sa ating bansa, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-usapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon kung kayo isang ayon, mga kababayan, no, na makasuhan ng plunder etong si Senator Bongo. Paki-like naman po ang ating video ngayon. Alright? So wag na natin patagalin, umpisa na natin to, sabay-sabay nating panoorin, mga kababayan. Let's go. Hapon po sa inyo lahat. I have been expecting this complaint and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. So baseless daw po, no? Yung aligasyon netong si Senator Trillanes, dito po dating Senator Trillanes, no, dito po kay Senator Bongo. Ganito na lang, no, tanggalin ko na yung salitang senator, mga kababayan, para hindi tayo malito. Nalilito kasi. Okay? Oh, let's go. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. Okay, so dito kasi, mga kababayan, anong nangyayari kasi, no? Parang yung gusto mangyari na itong mga DDS na to, mga kababayan. Iniiwasan lang ni Senator Bongo siguro yung public persecution, no? Yung mga nagiging opinion ng publiko. Kaya ang sabi niya dito, no, sa ombudsman na lang siya sasagot at hindi na sa media, mga kababayan. So iniiwasan lang po niya dito siguro, no, na mahatulan siya, no, ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Di ba? Yun yung iniiwasan niya rito. Tuloy natin. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw.
ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Okay, so eto mga babayan, no? Kaisa daw po siya ng sambayan ng Pilipino. Lahat na po, nilahat ko na sambayan ng Pilipino, no? Hindi lang po mga DDS, no, nananawagan. Mga babayan, no? Lahat po tayo nananawagan, no, na may makasuhan o managot dito po sa malawakang korupsyon na to. Siyempre, ayaw natin ng korupsyon. Lahat tayo nagbabayad ng tax, mga kababayan. Sa lahat ng binibili natin, may tax eh. Diba? Gasolina, baka ultimo candy na bibilin mo sa tindahan, may tax na rin. Alamang, no? Meron yan. No, kaysa raw natin siya, mga kababayan, si Senator Bongo, no, paglaban sa korupsyon. Well, sabihan mo, yung mga DDS, di ba? Dahil yung Pangulo natin, no, ang nagsabi na merong korupsyon. Malinaw po na nilalabanan ng ating gobyerno ang korupsyon. No? Sabihan mo si VP Sara na tigilan ang pagbatikos sa gobyerno sa paglaban diyan sa korupsyon na yan. Di ba? Kaisa ka eh. Sa lumalaban sa korupsyon. Bakit nilalabanan ng ating gobyerno ang korupsyon? Pero, no, kinakalaban ng mga kakampi mo ang gobyernong lumalaban sa korupsyon. Diba? Wag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Okay. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Yan na. Na sinusunod o playbook. Okay. As a Filipino. Yan na. Yan na yung sinasabi natin, mga kababayan, no? Same story. No? Same logic yung kanilang pinapalabas dito. Mga kababayan. Nagigets nyo yung sinasabi ko? Yung style ni Senator Bongo ng pagsasalita rito ng kanyang mga sinasabi dito, mga kababayan, no? Well, in fairness dito kay Senator Bongo, no? Makikita natin na may sinasabi sila na merong taong nasa likod, no? Na itong mga ginagawa na to ni Trillanes, mga kababayan. No? Tanungin natin din siya, sino kaya yung kanyang tinutumbok dito? No? Kasi may playbook daw eh. No? Mga kababayan, parang yung naratibo na sinasabi palagi na itong mga DDS na to. Parehong-pareho yung narrative nila. No? Na sinasabi nila na iisa daw ang kwento. Pareho din. Doon ang statement ni VP Sara. Diba? I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. So parang sinasabi dito ni Senator Bongo na nadadamay lang siya. Nadadamay lang sila. No, wag niyong itumbok sa ating Pangulo kasi parang pinaparinggan ninyo eh, no? Parang malalim yung kanyang mga sinasabi dito, mga babayan. Parang gusto niyang palabasin, no? Parang lang hindi ko sinasabing oo No, baguhin natin yung statement. No, bakit hindi mo tanungin si Trillanes? No? Kung bakit niya ginagawa yan? Direct mo yung tanong kay Trillanes. No? Bakit mo ginagawa yan? Nalilihis yung investigasyon. Sabi nga ni Trillanes, mga babayan, no, na ito po ay konektado doon po sa flood control projects. No? Dahil nga, yung mga proyekto na nakuha ng kanyang tatay, during those time, no, na ang Pangulo ay ang dating Pangulong Duterte. Doon din sila na mayagpag. At may connection din sa mga diskaya. Ibig sabihin, konektado pa rin sa mga diskaya. Di ba mga babayan? So titignan natin yung kwento. Matagal nang kumakanta, matagal nang sumisigaw etong si Trillanes, mga babayan.
na may nangyayaring ganyan. 'Di ba? Matagal na. Ngayon lang, no, talagang nabuksan ng maayos 'yan. No, dahil hindi yan pinapansin during those time ng dating Pangulong Duterte dahil sabi nga ni Trillanes, natatabunan. Oh. Yung DOJ, tinanggal din, pinalitan. Oh, DOJ secretary, I think. Di ba? Oh, tuloy natin. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Oh. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Oh, so parang may pagbabanta siya mga kababayan dito. Ano kaya yung pagbabanta dito ni Senator Bongo? Siguro, ang sinasabi niya dito, no, na may mangyayaring hindi maganda. No, pagka nagkamali kayo sa mga desisyon ninyo pagdating diyan sa corruption na yan, mga kababayan. 'Di ba? So may ganong senaryo, no, na sinasabi itong si Senator Bongo. Actually, ang ginagawa natin dito, hinihimay lang natin yung bawat sinasabi ni Senator Bongo, mga kababayan. No? Hinihimay lang po natin 'yan. Okay? So wala tayong masamang intensyon po dito. Tuloy natin. Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Okay, so magulo raw mga babayan. No, pag nagkamali diyan sa corruption na 'yan. No? Pero sino ba yung mga kaninong partido ba, kanino bang panig, no, yung may mga ganyang intensyon? Kung titignan natin mga babayan, no, maraming mga tao na gustong magulo, no, ito pong ating gobyerno, nandoon po sa kanilang side. Yung mga DDS po. Diba? So dito, malinaw na ang nakikita ko mga kababayan, no, na baka pagka lalo silang nadiin, no, ito nga si Senator Bato, si Senator Bongo, mga kababayan, no, nadiin pagdating dyan sa mga flood control na yan, magkakagulo daw po. O, ano sa palagay ninyo mga kababayan? Tama po ba yung aking sinasabi? O, tuloy natin. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth. Okay. Not the script. If there's any. If there's any, mga kababayan. Kung meron daw pong script, mga kababayan, wag daw po yun ang sundan. No? Sundan daw po yung katotohanan. Well, yun naman po, yun ang nangyayari. At ngayon, abangan natin yung pagpasok po at pagbabalik ni Senator Ping Lacson. No, ano pa kaya yung mga lalabas, no, dyan sa investigasyon na yan. Okay? So, tuloy natin. Actually, ako masabi ko lang, alisin na si Marcoleta, dami niyang ano. Ang gulo lang yun. Sorry Hindi, opinion ko lang mga kababayan. No? Diyan nakikita ko rin, maraming nagko-komento, no, na ayaw din nila na nandoon si Marcoleta, no, sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Kasi nga sabi lang nila, nababasa ko lang, no? Makulit daw, magulo. Patuloy natin. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Okay, so ito, same narrative mga kababayan, diversionary tactics. Yan din yung sinasabi ni VP Sara Duterte, no? Diversionary tactics at lahat. No? Kasi nga gusto nilang itumbok Gusto nilang sabihin na tumbukin ninyo si PBBM ang may kasalanan yan. Si Romualdez, no, ang may kasalanan yan. Yan sinasabi ng mga DDS, mga babayan. Yun yung sinasabi dito ni Senator Bongo. Na natumbukin ninyo yung katotohanan. Well, yun na nga yung tinutumbok. 'Di ba? Sa tunay na mga issue. Klaro naman Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson. Another diversionary tactic. Yun yung sinasabi natin mga babae na obserbahan ko lang, no. Pagka sila bumabanat sa gobyerno, straight daw to the point, no. Totoo daw. Pero pag sila na binanatan, diversionary tactics na daw.
Ewan ko nakikita ko lang na parang ganun yung nagiging senaryo. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? So, sa gobyerno daw ni Pangulong Bongbong Marcos, talamak ang korupsyon, mga kababayan. Sa administrasyon daw ngayon no, talamak ang korupsyon. Kailan po ba nag-umpisa yung malawakang at malakihang korupsyon? No, ibabalik lang natin. Kailan nag-umpisa yung malawakan at malakihang korupsyon dyan sa DPWH? Mga babayan, no? Kayo na sumagot po dyan. No? Pero sinasabi dito ni Senator Bongo, sa administrasyon daw ngayon, no? Malawak, malaki ang korupsyon, mga kababayan. Tuloy natin. Sa panahon ba nila, nung administrasyon ba nila, wala? Tuloy natin, mga kababayan. Kasi ultimo yung pandemic, no? Nagkaroon ng issue doon. Iniimbestigahan din yun. Sabit din sila doon, mga kababayan. Di ba? Sa Parmali. So, sinasabi ba dito ni Senator Bongo na walang korupsyon sa panahon nila? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon Hindi lang yun, mga kababayan, no? Hindi lang yun ang mga issue ngayon. Hindi lang po yung flood control projects na yan. Marami. No, maraming issue ngayon, no, ng korupsyon. At yan lang po talaga yung isa sa malakwakang korupsyon, no, na iniimbestigahan ngayon. Nagkataon lang, mga kababayan, no, na meron din silang di umano, no, na planderous, no, na ginawa noong panahon nung sila ang nakaupo sa pwesto. 'Di ba? Yun yung ginawa ni Trillanes ngayon. So, sino ngayon, mga babayan, sa palagay ninyo, ang mayroong mga diversionary tactics? Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. Sino kaya? But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Okay, ganito, mga kababayan, no? Kung sinasabi ni Senator Bongo na merong gumugulo, no, at nagkakaroon ng diversionary tactics pagdating po dito sa investigasyon ng korupsyon, mga kababayan, yung po bang pagsasampa sa kanya ng kaso ni Trillanes ay considered as diversionary tactics? O isa lamang po ito sa mga dapat malaman, no? Sa mga dapat maimbestigahan. Kasama na nga po yun sa Parmali ng ating gobyerno. Diba? Kasi hindi naman po pwede na nagkaroon ng ito in general, no? Hindi naman po pwedeng nagkaroon ng corruption sa isang administrasyon at pagkatapos nila wala na yon. Diba? Parang thank you na. Diba? So after 6 years at nakalusot kayo doon sa mga pinagagawa ninyo, no, doon sa mga nakaraang administrasyon, after 6 years nalusutan ninyo, tapos na yung termino ninyo, lahat ng nanakaw sa korupsyon, nagaling sa korupsyon, ay thank you na sa sambayan ng Pilipino. Hindi naman nata po pwede yung ganun. Diba? Parang bye-bye. No, thank you. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko. May segue no, sa administrasyon. Yan ang nakita ko rito. May segue, may patama. Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na,
Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Yun yung sinasabi dito ni Senator Bongo, mga babayan, na merong mga contractor sa likod, no, netong si Senator, dating Senator Trillanes, mga babayan, na parang nagpifinance sa kanya, no, para siraan itong si Bongo, para kasuhan, no, itong si Bongo. Tandaan natin, mga babayan, wala pa tong administrasyon na to, panahon pa nila, administrasyon pa ng dating Pangulong Duterte, ipinail na po yung kaso na yan sa DOJ ni Trillanes. No? Tandaan po natin yun. Paanong naging diversionary tactics yan kung ngayon uli ay i-refile na, no, netong si Trillanes direct sa ombudsman. Ano sa palagay ninyo? No? Meron bang nasa likod ni Trillanes kung noon pa, no, nangyari itong mga pagkakakaso na to sa kanila, mga babayan? Ano sa palagay ninyo? Kayo po ba maniniwala doon sa sinasabi ni Senator Bongo na merong nasa likod ni Trillanes para magkaroon ng diversionary issues, para malihis ang totoong issue? Well, kung titignan natin, mga babayan, hindi naman nalilihis yung issue. No? Actually, nadadagdagan pa nga. No? Dumadami pa nga yung naiimbestigahan na dapat talagang malaman ng taong bayan. Dahil nga parang nagkaroon ng news blackout nung panahong sila ang nakaupo. Yun yung sinasabi ni Trillanes. Diba? Kasi halos lahat eh. Diba? Ultimo vloggers eh. Karamihan DDS eh. Diba? At kung may gagawing hindi maganda si Trillanes laban sa administrasyon, talagang babanatan siya. Parang wala halos kakampi si Trillanes noong time na yon. Diba, mga babayan? Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag ka okay. Stop tayo doon. Flood control daw, mga babayan. Maaaring galing sa flood control. Yung pag-iimbestiga daw noon. No? So, saan niya na rin mismo nang galing? Na noon pa. Iniimbestigahan itong mga ginagawa nila. Netong si Senator Bongo, yung connection ng kanyang pamilya. No? Yung pangongontrata ng kanyang pamilya. So, nanggaling na mismo, no, kay Senator Bongo. Na noon pa yan. So, paano nangyari na ngayon nagkakaroon ng diversionary tactics ang sinasabi ni Senator Bongo? Medyo conflict, mga babayan, no? Nakakalito yung kanilang mga statement. Magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Di ba meron mga senador? Ganito kasi yan, mga kababayan. Yan yung sinasabi natin. Masyado silang atat. No? Gusto kasi nila mangyari, kasuhan kaagad. No? Gusto nila mangyari, kasuhan kaagad. Kasuhan nyo. No? Pangalanan nyo, kasuhan nyo. Ganito kasi mangyayari dyan. No? Kapag hindi kumpleto yung ebidensya, mga kababayan, laban doon sa inakusahan, posibleng ma-dismiss yung kaso. No? So, ang ginagawa ngayon ng ICI, kinukumpleto yung ebidensya. Kinukumpleto yung testimonya. No? Para maging mas matibay yung kaso. Okay? Para pag i-final, mga babayan, solid.
Hindi yung po pwede yung ipapail yung kaso no, sa ombudsman o sa DOJ, mga babayan, na kulang-kulang. Madidismiss, malulusutan yan. Yun ata yung gusto nilang gawin. Yun ata yung gusto nilang mangyari, mga babayan. Na kapag kinasuhan yung isang individual, no, na politician, madidismiss. Pag na-dismiss yung kaso, ano sasabihin nila? No? Baliwala yung ICI na yan. No? Hindi ano yung trabaho ng ICI na yan. Diba? So, masisira yung ahensya. Masisira yung ICI. Masisira yung DOJ. Masisira yung ombudsman. Ganon, mga kababayan, ang posibleng mangyari kapag nagmadali sa pagsasampa ng kaso. Yun ata yung gusto nilang mangyari. Diba? Yung mga buhaya, ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Diba? Balik sa ICI. Sabi sa inyo yung banat dito ni Senator Bongo, hindi kay Trillanes, sa administrasyon. Diba? Sino ngayon yung naglilihis ng issue? Sino ngayon yung diversionary tactics ang banat? Diba, mga kababayan? Tignan ninyo maigi. No, tignan ninyo maigi. Sino yung nagda-divert ng issue? Sino yung naglilihis ng issue? Ang issue is sa kanya. No, Senator Bongo. Ang usapin ay sa kanya. Siya yung kinasuhan ng plunder. Bakit? Yung ICI, ang kino-question niya dito. Bakit hindi si Trillanes? Diba? Bakit hindi si Trillanes? Bakit nandun pa rin sa ahensya ng gobyerno? O DPWH, ICI, sabi niya. No? DOJ, kung di ako nagkakamali. O. Diba, mga kababayan? Sino yung naglilihis ng issue? Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Alam nyo, balik natin yung tanong. Sino ang nagsampa ng kaso sa kanya? At ano yung sinampang kaso? Bakit yung ICI ang nasisingit dito? Bakit hindi niya tumbukin? No, si Trillanes. Bakit hindi si Trillanes yung banata niya? Yun yung nakakatawa rito eh. Diba? Bakit hindi si Trillanes yung tirahin niya? Bakit administrasyon? Bakit yung ginagawa ng administrasyon, no? So, naglilihis ng issue si Senator Bongo? Ganun ba? Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. May pagbabanta. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang pinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin... Yon, ganun dapat. Diba? Kung meron siyang haharapin dito sa kanyang statement, mga kababayan, si Trillanes. Kasi siya yung nagsampa ng kasong plunder eh. Diba? Again, panoorin nyo yun sa mga nandiyan dyan, mga kababayan, no? Sinasabi ko dito, wag ilihis din yung issue. Kagaya niyan, sinasabi, ang nagsampa sa kanya ng kaso si Trillanes, pero binabanatan niya yung administrasyon. Diba? Yung ahensya ng administrasyon. ICI, sino nagtayo na ICI? Pangulong Bongbong Marcos. No, segue lang yun, pero parang kay Pangulong Bongbong Marcos pa rin yung banat. Tandaan ninyo, mga kababayan, kung gusto niyang banata si Trillanes lang dapat. Diba? Bakit nadama yung administrasyon dito? Si Trillanes yung nagsampa ng kasong plunder. Diba? Niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financials. Kasi sila po yung totoong mga
nagnakaw. Oh, yun mga kababayan, no. Yung sinabi na yan ni Senator Bongo, no, kung may sinasabi siyang financier si Trillanes, mga kababayan, sila lang ang banatan niya. Huwag yung banatan yung ahensya ng gobyerno kasi yun yung nagtatrabaho, wala silang pakialam doon sa sinampa na kaso ni Trillanes eh. Diba? Huwag ilihis ang issue. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po, kung hindi ba recycled ito, rehash. 2018, September of 2018, bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file, unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Noong 2021, ito yung sinasabi ko mga kababayan, kung may babanatan siya si Trillanes lang. No, straight to the point. 'Di ba? Yung banat. Si Trillanes lang siya yung nagsampa ng kasong plunder eh. Huwag yung administrasyon. Wala namang kinalaman yung administrasyon doon sa pagsasampa ni Trillanes ng kasong plunder sa kanya. So 2018 pa, iniimbestigahan na siya o may mga ganyan na si Trillanes sa kanya. No? Bakit nadama yung administrasyon? Akala naman niya natatakbo ko. Same issue. July of 2021. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. Same. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay ng suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Para same costume, same case, same issue. Mga babayan, same costume. Parang ganun. Polo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. So, sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino bang mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero nung 1998, at isa po sa aking naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest.
Nung naging presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking pamilya sa gobyerno. At hindi po ako bibigay ng pabor sa kanila. Hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magninegosyo. Well, good yun, no? Yung sinasabi dito ni Senator Bongo. No, na hindi siya magbibigay o hindi niya hahayaan yung pamilya niya. No, na magkaroon ng kontrata sa gobyerno. Okay? Pero nandun na yung issue, mga babayan. Nangyari na. Diba? Nagkaroon ng proyekto ang kanyang pamilya. No, yung tatay niya. Sa gobyerno, sa DPWH. Yun dapat niyang sagutin dyan, mga babae. Kung paano nangyari yun. Diba? As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po. At isang probinsyano lamang po ako. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Hindi po ako korap. At ako po'y taus-pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasaan na po yung dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Balik siya sa banan Ayaw sa ko na pong administrasyon. aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapagtrabaho na tayo. Mas mahalaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho at alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Ako, sipag, more serbisyo at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin. Simula noon hanggang ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. At alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo maniwala. Nasa sa inyo na po yan. Mga kababayan ko, patuloy natin labanan ng korupsyon sa gobyerno. Please lang, labanan natin ang korupsyon sa gobyerno, labanan natin itong mga kalokohan, ikulong po ang mga korap, ikulong po ang mga magnanakaw. Huwag na pong ilihis ang issue. Kawawa yung Pilipino pag nililihis po ang issue. Umiikot-ikot na po tayo. At nakita niyo naman siguro yung complaint ni Trillanes sa mga binigay naman niya sa mga reporters. Paulit-ulit na po. Rehash talaga. Paulit-ulit. Paninira talaga.
Talagang paninira at inililihis yung totoong issue. Yun talagang totoo dito ngayon. Nililihis niya. Okay, so yan mga babayan, mukhang paulit-ulit na lang to. Okay, so ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? Medyo mahaba itong vlog natin ngayon. So, kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.